yung estate nila, pinakita sa akin yung mapa, walang hiya, buong Luzon kasama sa mapa. Napaka-imposible naman po nun. Sabihin na natin ng diretso, siyempre ang motibasyon po nila ay pera. Meron pong mga grupo na, huwag na tayo magtumpik-tumpik pa. May mga sindikato. May mga sindikato po na sumusubok po rito sa ating lugar, sa Nagpayong. Ayan na mga kaibigan, nandito nga tayo ngayon sa Barangay Pinagbuhatan kung saan magkakaroon ng inauguration ng kalsada at sinalubong agad si Mayor Vico Soto ng taga rito dahil tuwan-tuwa dahil naisaayos na ang kalsada. So ito ay isang ito inauguration ceremony. Nakita na ngayon si Mayor Vico Soto at si Congressman Roma Romulo. Nandito rin si Vice Mayor Dodot Jaworski at ang barangay captain ng Barangay Pinagbuhatan. Yan. So ito yun inauguration ceremony of PWD completed projects with Barangay Pinagbuhatan Pasig. The new paradise na yun. Welcome. Nakakatuwa naman at yung kalsada nga dito ay naisaayos. Dating lupa talaga ito at lubak-lubak. No? Dati rin natambakan ng basura ito kaya hanggang sa ngayon meron pa rin tayong mga nakikitang mga nakatambak na basura pero ito unti-unti nang isinasaayos. So yun mga taga rito makikita natin talaga may hawak silang mga placard. Eto makikita natin welcome Mayor Vico Soto, no? Po sa ating Congressman Roma Romulo, yan, makikita natin dito. Pilabati na magandang umaga ang ating mahal na mga bisita. So ito at sisimula na nga ang ribbon. Malugod ko pong tinatanggap ang bawat isa sa inyo sa ating espesyal lokasyon, ang inaugurasyon ng natapos sa proyekto ng DPWH dito sa Barangay Pinagbuhatan. At para simula ng ating programa, tinatawagan natin si Brother Kenneth para sa ating panalangin. Simulan po natin ang panalangin ng pagbabasbas sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Si Kristo na anak ng Diyos ay dumating sa daigdig upang kanyang tipunin ng mga nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Anumang daan at infrastruktura na naghahatid sa mga tao para magkatipon-tipon ay pawang naaayon sa layunin ng Diyos sa naghahangad pag-isahin ang mga pinaglalayo ng magkakahiwalay na pook. Halinang manalangin sa Panginoon upang kanyang basbasan ang mga nagsigawa at makikinabang sa mga daan at infrastrukturang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay kapiling naming lahat upang itaguyod ang nagtitiwala sa iyong piling. Sa iyong pagpapala, pangunahan mo ang mga daraan sa kalsadang ito at samahan mo sa paglalakbay upang sa iyong tulong makamtan nila ang kanyang inaasam at maluwalhating makarating sa paroroonan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Patnubayan kayo ng may kapal sa inyong paglalakbay upang sumainyo ang kapayapaan at maluwalhating pagdating sa buhay na walang hanggan. Amen. Ayan, para bigyan po tayo ng kanilang pambungad na patanulita, kasama rin po natin ngayong araw ang ating kapitan at ang ating mga City Council and Mayor Vico and Congressman Roman Romulo. Simulan po natin sa ating kapitan, Kapitan Robin Salandanan.
Ayan, maraming salamat po sa ating punong lungsod at kay Congressman Roman Romulo, kay Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodo Jaworski at sa City Council, sa ating mga kagawad na nagtatrabaho at sa ating head po ng DPWH at talagang sinaksihan kung ano yung mga ginagawang proyekto dito sa ating barangay. Inihiling ko lang po sa ating na taga rito na kung maaari po bantayan natin, pangalagaan natin yung mga pinapagawa. Kasi hindi ho natin ito matututukan, hindi ho namin matututukan to kung hindi nyo ho kami tutulungan. Kaya hinihingi po namin ang inyong pakikiisa katulad ng lang po niyang nakikita namin sa harapan. Kayo ho ang mas nakakakita niyan. Ituro nyo po, pangalanan nyo po at kakausapin po natin para po maayos natin lahat. Muli po, maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Kapitan Robin Salandanat. At para bigyan din tayo ng kanyang mensahe, kasama natin ang ating Vice Mayor, Honorable Robert Vincent Jaworski. Maraming po salamat. Isang magandang umaga sa ating lahat. Kay Mayor Vico, of course, kay Congressman Roman Romulo, kay Kapitan, sa ating mga masisipag na mga kagawad, kay Casey, ang ating Federation President. Siyempre, ang mga homeowners na nandito ngayon, na magaganda at masisipag. Sa ating po lahat, isang mapagpalang umaga. Congratulations po sa inyo dito sa New Paradise. Meron kayong napakagandang bagong daan, no? Mga project po ng Public Works. Paano natin ang Public Works? Oh, thank you sa DPWH, no. Of course, yan po ay hindi niyo po aaminin to, pero dahil sa effort yan ni Congressman Roman Romulo. Palakpakan natin si Congressman Roman Romulo, no? So anyway, hindi na po magpapatagal. Sana tuloy-tuloy ang pagpapaganda dito sa inyong lugar para gumanda at gumana ang buhay natin. Okay, magandang umaga po. God bless. Maraming salamat po, Vice Mayor. At ngayon naman, tinatawagan natin ang ating napakasipag na City Mayor, Honorable Vico Soto. Magandang umaga po sa ating lahat. Una po, tayo ay nagpapasalamat sa ating butihing Congressman Roman Romulo at sa mga kasama natin sa DPWH dahil siniguro po nila na maganda ang gawa po dito. Kaya pasalamatan po natin sila, congratulate po natin sila. Maraming salamat po. Siyempre, kasama rin natin ang ating Vice Mayor Dodot, ang ating mga barangay officials sa pangunguna ni Cap Robin, ang ating SK FedPress ay taga-pinagbuhatan din po. Alam niyo, ang SK FedPress, ex-officio council member po yan, konsehal po yan. Kaya, yan po, si Councilor Casey. Hindi kasi alam ng maraming tao, kaya lagi ko pong sinasabi yan. Siyempre, mga kagawad natin, mga staff, at ang mga residente po. Alam niyo naman po, sa susunod na mga panahon, marami talagang development na mangyayari dito. Alam ko naman po, excited ng bawat isa sa atin sa mga mangyayari dito. Ilang 100 meters lang po mula dito, inaayos na po namin yung plano, pina-finalize na kasama ng Department of may kailangan kasi ng approval ng Department of Health. Pag magpapatayo po tayo ng mga health facilities, pina-finalize na sa huling plano, nasa huling stage na kami ng pagpaplano ng ating City Health Department facility na dito lang po, kaya talagang magiging malaking tulong po 'yun dahil nakita naman po natin na yung mga existing health center natin medyo napupuno po talaga at marami pa po ay kailangan dalhin sa ospital na papalayo pa po, so magtatayo tayo yung health facility, kaya hindi ko po sinasabing health center dahil mas malaki po sa health center yung gagawin natin, mas malaki sa health center pero mas maliit sa ospital, nandun po tayo sa gitna, kaya magiging malaking tulong po yun para para madeklag din yung mga ospital natin. Hindi na kailangan lumayo pag may mga ibang sakit o ibang karamdaman o kailangan magpa-check up na hindi na kailangan dalhin sa ospital, pero hindi rin kaya ng pangkaraniwan health center, dito na lang po. So muli po, nasa final stages na kami ng ating City Health Department sa pagpaplano at approval na lang po ng Department of Health ang aantayin po natin. Marami pa po yung itatayo pong bagong school. Of course, coordinating din tayo through Kong Roman sa Department of Education, yung expansion ng kanlungan sa Pasig natin at yung site development po mismo. Pero gaya nung sinabi ko nung nakaraan, nung nandito rin po ako, nakausap ko rin po yung iba sa inyo,
hihingi po talaga ako ng tulong sa inyo dahil medyo malaki yung mga proyekto po na gagawin natin dito. At sa kasamaang palad, may iba pong tao na nais manggulo. Sabihin na natin ng diretso, siyempre ang motibasyon po nila ay pera. Meron pong mga grupo na huwag na tayo magtumpik-tumpik pa. May mga sindikato. May mga sindikato po na sumusubok po rito sa ating lugar, sa Nagpayong. At pinag-aralan naman po namin ito, ano, at nakita po talaga natin. Alam nyo, nung pinakita po nila kasi kinakausap ko rin sila, hindi naman yung mga mastermind mismo, pero yung mga ahente nila. Ang problema kasi, pati yung mga ahente parang naloko din. So akala nila, totoo yung mga sinasabi nila. At itong mga sindikato na ito, dekada na po nilang ginagawa ito. So magaling po talaga sila magsalita. At meron silang mga papeles, yung iba, peke, pero marami sa mga papeles nila, totoo. Pero, mali po yung pagka-explain nila. Nagmi-misrepresent po sila. So halimbawa, may papakita po silang sertipiko galing DENR. Totoo po yun, galing DENR talaga yung papel. Pero, iba yung sinasabi nila dun sa nakasulat sa sertipiko. Sasabihin nila, ito po, proof of ownership namin ito. Pero para sa nakakaintindi, pakita natin sa yung real estate agent talaga. Pakita natin sa engineer o pakita po natin sa abogado. Pag binasa nila yon, hindi naman proof of ownership pala yon. May ibang sinasabi yung sertipiko na yun. Hindi siya ownership. Hindi na sinasabi na sila yung may-ari ng lupa. Dahil pag tiningnan nyo po, yung mga papeles na hawak nila, pati yung mga mother title na pinapakita nila, kung tama po yung sinasabi nila, sila po ang may-ari ng halos buong Pilipinas. Nagulat ako yung isang beses, pinakita nila sa akin isang mapa. Yung mapa na yun, pinapakita kung ano yung lupa na silang nagmamayari, yung pamilya na yun daw ang nagmamayari, namana daw ng pamilya na yun, yung estate nila, pinakita sa akin yung mapa, walang hiya, buong Luzon kasama sa mapa. Napaka-imposible naman po nun. Kaso ang problema, may naloloko po talaga. Siguro pag nai-excite, pinapakita na, oh ito yung lupa. Kasi may pinapakitang lupa eh. Na-excite po tayo, hindi na natin na pag-aaralan ng maigi, magbibigay tayo ng membership fee o kung anong-ano. Kawawa po ang mga tao. Umaabot sa 15,000, 25,000 yung nakukolekta nila. So wala na po mangyayari nun pagkatapos. Didribble na lang po kayo hanggang sa wala. Ilang taon na o ano. At dito po, mga city property, yung mga bakante pong lote dito, talagang yan yung inayos ko in the last 3 years. Siniguro ko po, ma-secure po yan ng ating lokal na pamahalaan. At nabili na po ng lokal na pamahalaan. Halos lahat ng malaking lote po dito, nabili na po ng city government natin. At wala pong ibang makikinabang dyan kung hindi ang mga taga-Nagpayong Pinagbuhatan. Kaya maasa po ako sa inyong tulong at suporta. Pero kahit marami pa akong gustong sabihin sa inyo, nakikita ko po medyo naiinitan na po kayo. Kaya congratulations po ulit sa atin. Maraming salamat. God bless po. Maraming salamat sa ating City Mayor Honorable Vico Soto. At para naman bigyan tayo ng kanyang mensahe at laging naisakatuparan natin ang proyekto na to dahil sa tulong ng ating Congressman Honorable Roman Romulo. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, maraming salamat sa pagdalo dito. At Kap, siguro, umpisahan ko na yung sinabi mo kanina na kailangan ng tulong talaga. Sa totoo po, itong road na ito, pati yung drainage, sa totoo, napakalaking tulong sa amin dito yung mga presidente. Sa totoo, binantayan po nila. Alam mo yung binantayan nila. Pag meron silang nakitang hindi tama, tumatawag sila kaagad at pinapapunta tayo dito para inspeksyonin. Kaya sa totoo po, talagang nagawa ito dahil nag-participate talaga yung homeowners dito. Kaya maraming salamat po sa inyo. Pangalawa, alam rin natin ang totoo, tama rin si Kapitan kanina, kailangan pa rin po tuloy-tuloy na tulong. Kasi katulad po itong road na ito, yung drainage, yung natapos po ito, tinatawagan rin po ako ng mga homeowners dito eh. Ang sabi sa akin, Congressman, nasabi sa amin, 3 weeks. Hindi dapat gamitin to ng mabigat na sasakyan.
Eh bakit ilang araw pa lang ang dami ng dumadaan na malalaking sasakyan? Yun naman po talaga ang sinabi sa akin. Kaya siguro po, yun talaga po nangyari, Vice. Yun ang totoong nangyari. Pero, again, kailangan talagang tulungan nyo lang kami, nandiyan ng barangay, nandiyan ng city, para sayang kasi yung mga proyekto eh. Kung nagamit ka agad ng mabibigat na truck, kahit pa paano, sayang, mas maganda pa sana kung hindi napayagan. Again po, kailangan talagang tulong po ng galing sa inyo. Pangatlo po na gusto ko lang mabanggit, hindi po ito ginawa dahil gusto lang po namin may gawin. Yan naman po ang totoo. Kung maalala po ninyo, lalong-lalo na yung 2019 muna. Noong 2019, nung nandun kami sa, Father, nakapangalan sa yung kalsada, nandun kami sa Kenneth Road. Doon kami una nakapagsalita ni Mayor Vico noon. Konsehal pa lang siya, wala rin ako noon. Pagdating namin sa Kenneth, yung Kenneth Road po na yon, walang semento po yon, isang side lang ginawa doon, hindi man buo. Nangako kami noon, aayusin yung kalsadang yon at lalagyan ng drainage para may outfall. Yun naman po ang totoo noon. Ginawa po namin yon after 2019, natapos yon bago 2022. Yan ang totoo niyan, para may outfall. Kasi dati po dito, gumagawa ng drainage, walang outfall, drainage lang. O ngayon po, 2022, nung halalan, kasama si Vice Dodot nun, si Mayor Vico, dito po kami nag-caucus nun eh. Nung nagko-caucus po dito, yung sa tabi ng Bahay Aruga, katabi niyan, diyan kami nag-caucus nun, napag-usapan po yung drainage na nanggagaling po dun sa Nagpayong Elementary, Nagpayong High School. May lumapit ata kay Vice Mayor at kay Mayor nun, sinasabi sa kanila na yung tubig raw po dun sa Nagpayong Elementary hindi gumagalaw. Naiiwan lang, may drainage po eh. Pero hindi gumagalaw, umiikot lang ang tubig. O kaya nag-usap na po kami tatlo nun, kasama ng mga konsehal, kaya po nangyari ito. Hindi po ginawa to para na makagawa ng proyekto. Kasi, nandito po sa dulo na ito, nandito yung pumping station, yung outfall, na aminin natin, Taguig ang gumawa. Kasi Taguig yung banda sa dulo eh. Ang ginawa natin itong lahat para makonect dun sa Taguig pumping station at sa Taguig outfall. Kaya dapat, okay na dapat to na connect na po ito doon, di ba? Pero hindi pa tapos ito. Ito po, gagawa pa ng drainage papunta doon hanggang Molabe. Kasi yung Molabe po, yun yung dapat kabitan para mawala yung tubig ng Nagpayong Elementary at Nagpayong High School. Yun ang ginagawa ngayon, tinatapos manhole. Kiko-connect. Ang problema na lang po doon, para maayos po tayo yung usapan. Yung along Molabe Street po, aminin natin, yun nga yung dati pang ginawa. Yung dati pa, silang gumawa niyan. Yun yung paikot lang na tubig. Pero matagal na po yun eh. Kaya kailangan i-declog yun. Kasi kinabit na po natin hanggang doon, pero medyo kailangan na i-declog yung banda doon para tuloy-tuloy na lumabas ang tubig. Hopefully po, mapagkasunduan na po yun ng DPWH, magawa rin po nila this year para sigurado natin yung tubig lumabas na. Kasi nakakabit na eh. Kailangan na lang linisan yun para free-flowing na ang tubig. Importante rin po yun, at pang-apat kong gustong banggitin, etong lupa na gagawin pati ito, di ba, binili po ito ng city. Pero para maliwanag po, kasi naglalakad po ako, galing ako ng Villa Maglente kanina eh. Kasi meron din ginawa doon sa Villa Maglente. Papunta po dito, tinitingnan po namin yung daan doon, may nagsabi po sa akin, Kung buti, natapos naman ni yung naumpisahan noon, natapos ni Mayor Vico, nabili niya yung lupa. Pero again po hindi naman para credit to, pero gusto ko lang, lagyan natin sa tama. So ang totoo po niyan, ang nagumpisa at nakatapos ng pagbibili ng lupa dito para gobyerno na may-ari, si Mayor Vico at sila Vice yan ang totoo. Pareho din po yan sa issue ng Kenneth eh. Nung Kenneth, nung nagawa namin, biglang ang dami ng ibang gumawa rin eh. Huwag naman ganun, di ba? Kasi lahat naman tayo talaga naman may ginagawa. Ito po, sa totoo po, ginawa talagang pinaghirapan po yan nung panahon na nila Mayor Vico nila Vice Dodot para makuha yan. Yan naman po ang totoo. Para lang alam naman ng tao historically kung ano yung tunay na storya dyan. Ngayon, kumpletuhin ko pa yung storya dyan. Di ba sabi nga ni Mayor Vico, tatayuan niya ng health facility. Pero tatayuan din po yan ng 3 school building. Di ba? In fairness po yan, 2 galing sa lokal, 1
galing sa nasyonal. Yung unang building po na gagawin dyan, DepEd ang magtatayo. Ang proposal ng DepEd, 12 floors. Yan ang, para malaman nyo bakit 12 floors sinabi ng DepEd. Sinabi ng DepEd at sinabi rin ng city, wala na pong lupa sa Pasig. Onti na lang. Yan ang totoo. Kaya kailangan, pag magtatayo, mataas na para sulit. Ang intindi ko po, ang sabi nga ni Mayor Vico, ang plano dyan, yung existing nagpayong elementary, nagpayong high school, isa na lang yan. Baka pag natayo na yan, baka nagpayong elementary na lang lahat yan. Dito po, yung junior high school, pati yung senior high school, para ma-separate. Ay, tapos na po. sayang. Pwede pang. Apo yung sunod. Apo. Pero ito po, Vice Mayor, para diretso rin yung usapan natin sa tao. Mga ma'am, sir, para diretso tayo kanina inumpisa natin yung usapan dito na importante yung tulungan po ninyo na sinasabi ni Kapitan, kailangan namin ng tulong ninyo. Ito naman ang totoo. Yung school building na gagawin ng nasyonal, ready na po yung budget. Tinitingnan na po ng DPWH yan. May isang problema. Para alam natin, para maliwanag po, kailangan ng solusyon galing sa inyo rin. Hindi makapasok yung malalaking mixer, yung malalaking truck. Kasi po, sabihin natin 6 to 12 floors yan. Kahit 6 lang. Kailangan po i-pile drive ng malalim yun. Kasi malambot po ito eh. Pa-pile drive ng malalim. Hindi po pwede katulad nung ginagawa natin sa mga daan dito. O drainage o daan dito, whether dito o yun doon. So in a way, correct me if I'm wrong, Dia, pero yan medyo mano-mano. Hindi talaga yung malalaking truck na nagamit. Kasi nga, ang problema natin, hindi makapasok ang malalaking truck. Again po, nandito ng DPWH, pwede akong i-correct. Sinubukan na po tingnan galing sa likod. Di ba nandito yung Pasig River sa likod eh. Tiningnan na rin po yan, baka pwedeng dyan idaan yung mga truck, yung mga malalaking mixer truck para matayo yan. Hindi na rin po kaya doon. Kaya siguro po, ito na rin yung magandang pagkakataon. Hindi natin masusolusyon yan ngayon umaga. Pero gusto ko, alam niyo yung problema na hinaharap po ng city at ng national government. Nabili na po yan ng city through Mayor Vico yung lupa. May budget na po yan para tayuan ng school building, health facilities, patapos ng araw. Ang issue po, kailangan namin ng suggestions yun, ng tulong po ninyo. Saan dadaan po yung mga truck? Kasi ayaw nyo rin po na gamitin natin dyan. Katulad na ginagawa natin sa daan, yung mano-mano. Isipin po ninyo, 6 to 12 floors, mano-mano. Baka kabahan kayong papasok yung mga anak ninyo dyan. Kailangan po natin makahanap ng paraan na makapasok dito yung malalaking truck. Yun ang totoo. Kailangan po mag-isip tayo na wala tayo maagrabyadong tao. Ayaw rin natin na may maagrabyadong tao. Pero naniniwala ako, katulad ginawa ninyo sa paggawa ng daan na ito, mag-iisip rin po kayo, lalo na yung mga kabataan natin. Talaga kailangan ng tulong po. Tingnan nyo yung mga lugar saan pwedeng dumaan. Kasi para maumpisahan eh. Kasi magandang prangkahan po tayo. Sayang po kasi binili na. Pati ito, binili na rin to. Ready na po ang budget. Yung plano sa super health facility na yun. Patapos na rin. Matayuan na natin as soon as possible time para hindi na kayo mahirapan na malayong pupuntahan. Pero kailangan ng tulong po ninyo. Suggestions po paano natin gawin to. Paano natin maayos. Kap, mga konsi. Konsel ng bayan natin. Kailangan kayo una talaga mag-consultations dito para maabot muna kay na Vice muna sa City Council para umabot rin kay Mayor Vico. Pero magtulungan na tayo. Kasi sayang eh. Alam nga naman, matapos na mga term natin, puro plano pa rin. Sayang po eh. Dekada naman, walang bumili niyan eh. Ito, binili na. Tatayuan na lang eh. Kaya magtulungan na tayo dyan para may ayos natin. Again po talagang maraming salamat sa mga HOA dito. Kung hindi dahil sa inyo, hindi maayos yung pagkagawa nito. Kayo po talaga yung nagbantay. Pero kailangan pa rin namin tulong nyo para sa ibang mga proyekto dito. Para mas gumanda rin po yung sitwasyon po natin dito. Kasi ang nagpayong po, ang ganda po Ang lapit nyo sa C6. Ang dami yung daanan eh.
At ito na lang po yung kasi yung Kenneth okay na yon. Yung Villa Maglente, yung outfall po niya, Kenneth, hindi dito. Yung Dilang, natapos na rin namin yung Dilang, yung kabilang side. Meron na rin po yung sariling outfall, bago rin yung kalsada doon. So ito naman pong bigyan natin, ito naman ang bigyan natin ng pansin, yung lugar ninyo. Tulungan nyo na kami na maayos ito. Kaya muli po, marami pang kailangan na tulong pero galing sa inyong solusyon. Again, congratulations po sa lahat. Father Kenneth, for your patience. Thank you very much. Mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po Congressman Roman Romulo. Sa ngalan ng aming barangay Pinagbuhatan, nais po namin magpasalamat sa lahat ng individual at grupo na nagkaloob ng kanilang tulong at suporta na mas nakatuparan ng proyektong ito. Hindi maaari maging matagumpay ang mga ito kundi dahil sa kontribusyon at dedikasyon ng bawat isa. Kaya naman po, samahan niyo po kami sa pagsasagawa ng ribbon cutting ceremony upang simulan ang bagong yugto ng ating barangay Pinagbuhatan. Ayan na, mga kaibigan.